Isang lalaki ang nakuna ng CCTV na pumasok sa isang bahay sa may barangay Pasong Tamo, Quezon City kagabi. Dire-diretso siyang umakyat hanggang ikatlong palapag ng bahay at mula roon, dahan-dahan niyang binuksan ang gate. Sumilip pa sa bintana at tinangkang buksan ang isang pinto. Nang mabigong buksan, dumiretso siya sa gilid ng bahay at doon nakita ang mga natutulog na lalaki. Tinangka niyang kunin ang isang gamit pero agad siyang sinugo ng isang lalaking nagising at hinabol. Kumaripas naman ang takbo ang lalaki hanggang sa makatakas. Ilang oras matapos ang naturang pangyayari, arestado ang akyat bahay na kawatan pero hindi dahil sa pagnanakaw kundi dahil sa pagbebenta ng shabu. Kinilala ang suspect na si Jade Lauron alias Toto na siyang tinarget sa bypass at nabila ng 200 halaga ng shabu bandang 1:30 kaninang madaling araw. Nakasabit pa sa leeg ng suspect ang jacket na sinuot niya nang pasukin ang naturang bahay. Arestado rin ang 4 na iba pang sinasabing mga parokyano at runner ni Lauron. So yung Toto ang nagbabagsak. So yung tatlo, may score. Tapos yung isang mataba, yun yung runner ng Toto. 6 na sachet ng shabu ang nakuha sa mga suspect na mga itinangging nagbebenta pero aminadong mga gumagamit ng iligal na droga. Gumagamit po ako pero hindi ako nagbibenta. Bibili sana ulit kung sasakali. Pero hindi naman nakabili na. Kumbaga, dapat titikim lang. Sa bahagi naman ng Camia Street sa barangay Pasong Tamo pa rin, huli naman ang isang babae at isang lalaki matapos makuna ng 3 sachet ng shabu. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa otoridad na may buwabatak ng shabu sa isang bahay na pag-aari ni Apple Grace Jacinto. Nang kanilang lusubin, naabutan pa umano ang dalawa na gumagamit ng iligal na droga. Pag-amin naman ni Jacinto, ginagawa niyang drug dealer ang kanyang bahay kapalit ng maliit na halaga. Hindi, kumukuha lang sila tapos diyang gagamitin sa bahay. Hindi, pinapapwesto ko lang. Pag 3 sila, 50 ganun. Binigay lang po sa akin. Ang tropa ko rin. Sa problema lang po. Sa dami ng problema. Maharap ang 7 mga naaresto sa kasong paglabag sa RA 9165 habang karagdagang kaso naman ng panloloob at pagnanakaw ang posibleng kaharapin naman ni Lauron. Weng de la Peña, Radio Pilipinas.